Na mga kapatid, pag-aralan natin ang batas ng pagbibigay. Amen. Kaya Atine sa amin sa London, meron kaming camera ngayon, harap at likod. Kaya kitang-kita ang mga mukha na nagbibigay. Amen. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. So tandaan natin na yung nagbibigay ng kakaunti ay aani ng kaunti. Amen. Alam mo, meron tayong kapatid dito, hindi ko alam po nandito siya. I think naipatuto ko na ito sa London. Meron tayong kapatid na sabi niya, alam mo pastor, noong nagsimula ang pandemic, ako ay nagsimulang mag-ikapo. Nagsimula akong maging tapat sa Diyos. Kakaunti lang. Sabi niya gano'n, kakaunti lang. Pero alam mo yung kaunting yun, nandito siya. Hindi ko sasabihin kung sino. Hayaan kung siya ang magpatotoo sa Panginoon. Pero ayaw kong unahan. Alam mo, noong nagsimula, alam mo, yung mga anak ko, ang tagal ko nang wala sa Pilipinas. Kasi lumaki na lang yung mga anak ko nang sila na lang. Yung kanila namang other parent, yung akin namang asawa ay hindi ganun ka hands-on sa aking mga anak, sa aming mga anak. Kasi lumaki na lang yung mga anak namin. Sabi ko sa kanila, anak, mag-aaral kayo mabuti. Alam mo, sabi niya, pastor, alam mo, nung nagsimula ako mag-tithes, nakita ko nag-iba yung takbo ng buhay ko. Yung anak ko ngayon, akala ko wala. Akala ko walang alam sa buhay. Abay ngayon, sabi niya, Sister Mylene, sabi niya, pa-travel na lang ng iba't ibang panig ng daigdig. Next month, siya ay nasa Paris, France. Next few months, nasa Europe siya. Ang iba minsan nasa Asia. Ang iba minsan siya ay nasa Amerika. Talagang pinagpala siya ng Panginoon. Tapos yung isa ko pang anak, sabi niya, Mami, nag-exam ako sa board exam ko, nadidepress ako. Masama ang pakiramdam ko dahil depressed ako. Sabi niya, bakit? Mami, kasi bagsak ako Ba't mo naman nasabi? Feeling ko, bagsak ako. Kasi alam ko naman di ba? Pag nag-exam tayo, di ba alam naman natin pag bagsak tayo at hindi. Feeling ko bagsak ako. Sabi niya, alam mo hindi anak. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Ikaw ay lagi kong kasama kita sa aking panalangin. At alam mo ba, tither na ako. After 2 days at Mylene, tumawag yung anak niya, Mami, naku, good news. Ang pangalan ko nandun sa Philippine Star. Nakapasa ako sa board exam. Naku, ng Panginoon. Totoo talaga. Kaya, totoo mga kapatid ang chismis. Na ang sino mang nagtanim ng may pagluha ay aani ng may galak sa Panginoon. 2 Corinthians 9 verse 6 to 8. Ang nagtanim ng kakaunti, kaunti rin ang aanihin. Pero ang nagtanim ng sagana rin ang aanihin. Huwag kayong magbibigay ng napipilitan. Kung napipilitan ka lang, magpapakain ka, napipilitan ka, wag na. Sayang. Dahil mas mahal ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Dahil sabi ng Galatians chapter 8 verse 7, anumang itanim ng tao, siya rin ang aanihin niya. Kaya kung wala kang itinanim, kapatid, huwag kang umasang aani ka. May mga tao namang asa ng asa pupunta ng ATM, wala ka namang i-deposito. Amen ba? Ganon din ang pagbibigay. Parang pagtatanim yan, Sister Marife. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-ani. Amen ba? At ito tuturo ko sa inyo mga kapatid ko. Listen to this carefully. And this is what me and Sister May are doing. Kasi minsan sabi, Pastor, ang laki ng tithes nyo. Oh, hindi malaki. Malaki ang ibinigay sa amin ng Diyos. And natin listen to this. When you give your tithes, when you offer to the Lord, Sister Marife, hindi ibig sabihin, umaalis yung pera sa kamay mo. No? Your offering, your tithes, are your seeds. Ang iyong mga ikapo at ang iyong paghahandog, ito ay ang iyong binhi sa iyong hinaharap.
They are your seeds for your future. Ito ay isang uri ng pagtatanim para sa iyong kinabukasan. Sa kinabukasan mo, pag nagretiro ka, meron ka nang naipundaan. Kumbaga sa puno ng mangga, nagtanim ka na. Pagtanda mo, pag naging kasintanda ka na ni beautiful Mami Lola Josefa, kita mo naman si Lola Josefa, katanda-tanda na, pero talaga namang sabi ko nga, siguro si Lola Josefa nung kanyang kadalagahan ay super ganda. Ay hanggang ngayon ay super ganda pa rin eh. Parang hindi natanda. Ay si Lola Josefa ay talagang parang hindi natanda. Amen ba? Mga kapatid ko. Pag tumanda ka na, amen, Ate Milen, yung iyong itinanim ngayon, yun ang iyong aanihin. Amen ba? When you give your tithes and your offering, they are not leaving your hands. You are starting to plant the seed in your future. Amen ba? Now, ang tanong ko sa inyo mga kapatid ko, ano ang itinanim mo ngayon? Ano ang itinatanim ko ngayon? Nagtatanim ba ako ng oras sa Panginoon? Nagtatanim ba ako ng tulong? Nagtatanim ba ako ng pera? Nagtatanim ba ako ng panalangin? Look at Hezekiah. Hezekiah was told by Prophet Isaiah, King Hezekiah, you will die in 3 days. Pero alam mo, naging binhi ni Hezekiah. Panginoon, tandaan mo Panginoon ha, naging mabuti akong lingkod. Panginoon, ginawa ko to para sa iyo. Panginoon, naging tapat ako sa iyo. Panginoon, wag mo muna naman akong patayin. Anong ginawa ng Diyos sa Timileng? Dinagdagan ng Panginoon ang kanyang buhay ng 15 taon pa. Bakit? Nagtanim si Hezekiah ng panahon sa Diyos. Kung wala kang panahon sa Diyos, baka pag bumalik ka, wala ka naman tinanim eh. Ba't kita bibigyan? Kaya sabi ng Bible, huwag kang umani kung wala kang itinanim. Luke 6:38, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Ang panukat na ginamit ninyo, ang siya ring gagamitin sa inyo. Kung anong sukat ang ibinigay mo, yun din ang balik. Ganun lang naman talaga ang buhay. Amen ba? Naging mabuti ka sa kapwa, isang kutsarita ang ginamit mo. Isang kutsarita, kakaunti. Tapos, umaasa kang isang balde ang babalik sa iyo. No. Sa anumang panukat na ginamit mo, yun din ang gagamitin pabalik sa iyo. Kaya ngayon, tayo mga magulang, maging mabuti kayo sa inyong mga anak. Maging mapagmahal kayo sa inyong mga anak. Mahalin ninyo. Hayaan ninyo, alam ko, minsan ang mga anak natin, alam ko, minsan may mga pasaway, minsan may mga ganyan. Alam natin yan. At hindi tayo exempted. Let's be honest about this. Hindi perpekto ang ating mga anak. As much as we wanted them to become like us, pero hindi talaga. Amen ba? Pero tandaan mo, Ate Milen, ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28, Panginoon, pagpapalain ng Diyos ang bunga ng iyong katawan. Ang iyong salit-saling lahi ay magiging matatag. They will become mighty in the land. Yun lagi ang prayer natin. Panginoon, hindi ko man kasama palagi ang aking mga anak. Ngunit, mamahalin ko sila as they are. Pagpunta ng anak mo sa bahay, hayaan mong maging kaharian nila. Let your house become their kingdom. Huwag palaging sermon. Tapos na ang sermon sa church. Katatapos lang ni Pastor Saldi ang sermon. Tapos na ang sermon. Pag nasa bahay, ipagluto. Anak, musta anak? Anak, mahal naman kita. I love you. I miss you. When you do that, they will grow up in love, in care. And kahit lumabas na sila, kasi minsan may magkakaroon na sila ng mga kaibigan. Kasi ang pinag-uusapan natin, Sister Sarah, yung pagtatanim. Tama si Sister Maripe, naghahanap buhay yan pero nakikinig ng salita ng Panginoon. Sister Maripe, hi. Napakabuti ng Panginoon. Gusto nilang makarinig ng salita ng Diyos kahit nagtatrabaho. Kahit binobomba ng Israel, mga kapatid, kita mo. Sister Marife. Nagtatanim kayo, mga kapatid ko, ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Pagtatanim yan. Paglabas ng mga yan, Sister Sarah, si Scarlett, paglaki, Mami, ako'y may kabarkada, kami lalabas. Pwede kang ikaw wag na munang sumama sa amin. Hindi ka. Minsan ang mga bata gusto lagi natin kasama. Yang laki ni Sister Scarlett, kasarapan niya.
Naku, Sister Sarah, sabihin ko sa'yo, pag yan ay lumaki na ng mga 10, 11, 12, naku po, ayaw ka ng kasama. Ikaw na ngayon ang mamamalimos ka na ng kanilang oras at panahon. Sila na ngayon ang final decision maker. Ano gusto niyo pumunta ng Jollibee? No. We want to stay. Ayaw namin. Ngayon pa lang, naku, ilahin ng ilahin yan. Amen ba? Bakit? Nagtatanim ka na magiganda. Pag lumaki yung mga anak mo, magkakaroon yan ng barkada, mga kapatid. Amen. At mga yan magkakaroon ng barkada. Mami, gusto kong lumabas. Gusto kong ganire. Gusto kong pumunta doon. Babalik at babalik yan sa bahay. Bakit? Sa bahay, may pagkain. Sa bahay, nararamdaman ko na mahal ako ng aking mami at ng aking daddy. Sa bahay, ang sarap ng aking buhay. Kita mo Ate Milen yung prodigal son. Di ba naramdaman niya? Kaya sa bumalik kung ang batang yon, naramdaman niya na, hindi naman ako mahal sa bahay. Alam, pag umuwi ako, mapapalo lang din naman ako ng mami ko Alam mo, pag uwi ko, mapapagalitan din lang naman. Hindi na ako uwi. Dito na ako. May mga anak na ganun ngayon, mga kapatid. May mga anak na ayaw ko ng buhay doon. May mga anak na nasa bahay pa lang nila, sasabihin sa mami niya, dito sa UK to, I'm talking about the UK setting. Sasabihin nila, Mami, you know what? I cannot wait to leave this house. Hindi ako makapaghintay na makalis sa bahay na to. Ayaw ko dito sa bahay na to. At yung mga batang yun, mga kapatid, kahit na bakasyon, hindi na uwi ng bahay. Bakit? Tatanungin natin ang magulang. Nagtanim ba itong mga magulang na ito ng mabuting bagay sa kanilang mga anak? Kasi kung nagtanim sila ng mabuti, babalik at babalik ang bata. Just like the prodigal son. Naramdaman ng bata na, teka, ba't ako nandito? Ba't ako alipin na? Ba't ako nagpapakain ng mga baboy? Samantalang sa bahay namin, ang ganda ng buhay ko. Samantalang sa bahay namin, may katulong kami. Ang sarap ng pagkain ko. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Bakit ko kakalimutan ang aking ama? Babalik ang bata. Babalik ang bata. Dahil nagtanim ka ng mabuting bagay sa inyong mga anak. At alam mo, sabi ni Pastora, kung ano man ang iyong itinanim. Kaya ako tanim ako ng tanim, mga kapatid. Tanim ako ng tanim. Nasa aeroplano pa lang, ma'am. Nagpadala na ako ng kaunting pang Starbucks nyo. Hindi pa nababa ng San Francisco Airport. May pang Starbucks na pala din kadami kang Starbucks na mabibili na rin. Mga kapatid, hindi ko sinasabi ito para magbalaki sa inyo. Pinapatawa ko lang kayo. Pero totoo yan, Bakit? Nagtatanim ako ng mabuti sa aking magulang, Ate Ne. Dahil umaasa ako, dahil ang pinag-uusapan natin dito, ang sabi ng Biblia, huwag kang aasa kung wala kang itinanim. Huwag kang aasang umani na wala kang itinanim. Dahil umaasa ako na yung ginagawa ko ay gagawin din sa akin ng mga anak ko. Di ba ang sarap, no? Pagtanda mo, Ate Milen, Mama, Papa, huwag na kayo magtrabaho. Kami na magpapadala sa inyo dyan. Di ba? Sister Antelita, Mami, wag na kayo magtrabaho, wag na kayo mag-alala ni Daddy diyan. Basta darating na lang sa inyo ang MTCN number. Western Union 12345. Bagamat hindi naman kailangan ng Tito Efret dahil napakayaman naman ng mga yan. Pero alam mo ba, kahit na ang magulang ay may malaking kinikita at may kayamanang kaunti, iba pa rin ang galing sa mga anak. Iba. Amen ba? Sister Sarah, pag ikaw ginakapagpadala ng kahit mga 20,000 kay Pastor Salty every month, di kasarap. Bawat higop ng kape, di po ba Lola Josepa, kahit to 20,000, kahit to 25,000, di kay bawat prito ng isda, di kay bawat luto ng sugpo at ng mga hipon at ng mga ulam di kay bawat kain, kung wala si Sarah, kung wala si Alip, kung wala si Madeline, mga kapatid, ang sarap. Isang malaking kalakasan ng mga magulang ang pag-ibig na ibinibigay ng mga anak. Amen, mga kapatid. Hugot yan ni Pastor Don, akin yan. John 6:9-13. Tapos na ako, mga kapatid. Alam na natin ito na yung bata ay may inialay. May 5 tinapay na lang at 2 isda. Ngunit inialay niya sa Panginoon kahit kaunti. Dahil naniniwala yung bata na kayang paramihin ng Panginoon at pagpalain ng Panginoon ang anumang kulang na nanggaling sa Kanya. Kaya kung ano man ang hawak mo ngayon, kapatid, na kailangan mong ibigay kay Lord,
kaya niyang paramihin yan. Panginoon, kulang tong sweldo ko. Panginoon, pambayad ko lang ito. Sabi ng Panginoon, trust me. Walang sinuman ang nagtanim ang hindi umani. Ang pag-ani, harvest, is reserved only, exclusively, to those who planted. Hindi ka pwedeng umani nang wala kang itinanim. Kaya mga kapatid, ngayon, tayo ay magtatanim ng binhi. Amen ba? Gusto mong umani ng pera? Aba magtanim ka ng pera. Gusto mong umani ng santol? Aba, alam ka namang magtanim ka ng siniguelas. Di ba ka? Nagtanim ka ng duhat ang aanihin mo. Oh. Gusto mong umani ng friendship? Abay, bait-baitan. Pag nakita kahit ngiting asong ngumiti, at least kahit papaano kita ng tao na ikaw ay nakangiti, O, di pag nakangiti ka, o kahit ang mga akala ng mga tao, masaya ka, at least nagtanim ka, mga kapatid. O. Gusto mong maging mabait ang tao sa'yo? Abay, maging mabait ka. Amen ba? Gusto mo pala ng kabaitan, hindi yung mukha kang dragon ang ugali mo, tapos expect mo lahat magiging maayos na tupa, maamong tupa ang iyong kapaligiran. Hindi pwede yun. Dahil ang Biblia ay tapat na nagsasabing sa anumang iyong itinanim, anong sukat na iyong ginamit, yun din ang sukat na gagamitin pabalik sa iyo. Kaya tayo mga kapatid ay magtatanim tayo, uunahin natin ang Panginoon. Hindi ang gastos, uunahin natin ang Panginoon. Now mga kapatid, let us open our microphone. Sabihin natin ito na may mga declarations tayo ng pananampalataya. Sabihin natin sabay-sabay. Sister Marife, hi. Okay na ba kayo dyan sa Israel? Okay na wala nang bombahan dyan? Oo, Sister MJ, meron pang gera dito sa... meron pa, Sister MJ. Sister Sheila, may gera pa nga sa Israel, di ba? Okay, sabihin natin sabay-sabay. Sister Maripe, lagi ka namin kasama sa ating mga panalangin, mga kapatid. Sa Prayer Warrior, isasama natin ang ating mga kapatid sa Israel. Amen. Amen. Sabay-sabay natin sabihin mga kapatid, open na bang mga microphones natin? Okay, 1, 2, 3. Masaya akong nagbibigay at ako'y pinagpapala ng sagana. Ang binhi ay itinatag sa mabuting lupa. At ang ani ko ay higit pa sa aking inaasahan. Sister Peli, mamaya ka mag-amen kapatid. Nagde-declaration pa tayo. Si Lord, ang una sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Pati sa aking pananalapi. Hindi ako nagbibigay dahil napipilitan, kundi dahil ako'y nagmamahal at nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. And God bless you. Pastor Saldi, back to you po.